Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 12, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luke chapter 6 verse 39 to 42. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Bawat isa sa atin ay may taong nagsisilbing taga-akay. Maaring sila yung mga magulang natin, mga guro, pwedeng kaibigan o kaya ay mentors. O minsan, kahit hindi natin kakilala pero nagiging inspirasyon natin dahil sa kanilang halimbawa ng pananampalataya at kabutihan. Malaki ang impluwensya nila sa atin kung paano natin tinatahak ang landas ng ating buhay. Kaya't napakagandang itanong natin ngayon sa ating sarili, masaya ka ba sa direksyon na tinatahak mo ngayon? May kabuluhan ba ang ginagawa mo? Nakikita mo ba ang sarili mong lumalago? Hindi lang sa trabaho o sa pangarap, kundi pati sa pananampalataya at personal growth and relationship. Kung oo ang sagot mo, well, congratulations. Malamang ay nagkaroon ka ng tamang taga-akay na gumagabay sa iyo sa tamang landas. Sa gospel natin ngayon, malinaw ang paalala ni Jesus. Ang isang taga-akay ay hindi lang basta nagsasabi ng dapat gawin. Ang tunay na taga-akay ay nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa. Hindi siya bulag na nangunguna sa kapwa bulag, kundi isang taong marunong munang tumingin sa sarili bago humusga o gumabay sa iba. Mga kapatid, kung gusto talaga nating maging mabuting taga-akay, kailangan magsimula muna tayo sa sarili. Hindi tayo pwedeng manguna kung tayo mismo ay bulag sa ating kahinaan. Ang unang hakbang ay ang pagiging mapagpakumbaba at handang tumanggap ng correction. At mula doon, saka natin may isa sa buhay ang pagiging gabay para sa iba. Ano ang mga pwede nating i-practice para sa araw na ito? Number 1, maging conscious sa ating mga salita at gawa. Tanungin natin yung sarili natin. Nakakatulong ba ako sa paglago ng pananampalataya ng iba? O baka ako pang nagiging dahilan ng pagkakadapa nila? Pangalawa, maghanap ng pagkakataon na maaring makapagbigay ng inspirasyon. Hindi kailangan malaki. Yung bang simpleng pag-appreciate sa effort ng iba o pagiging pasensyoso sa kahinaan nila ay malaking bagay na. At syempre, pangatlo, tanggapin ang corrections ng bukas ang puso. Imbis na magtampo, imbis na maging defensive, gawin itong pagkakataon para tayo ay lumago. Kung tayo ay inakay sa mabuting landas, maging taga-akay din tayo ng ibang tao. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat po sa mga taong inilagay ninyo sa aming buhay bilang aming mga taga-akay at inspirasyon. Turuan mo rin kaming maging mabuting taga-akay sa iba na hindi nanghuhusga, kundi mapagpakumbaba at handang magmahal. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na makita muna ang aming kahinaan
bago namin ituro ang iba. At nawa, sa aming salita at gawa, mas makita ng iba ang iyong liwanag at kabutihan. Amen. Mga kapatid, pwede kang maging taga-akay sa pamamagitan ng pag-share ng audio gospel na ito sa ating mga ka-group chats, kapamilya at mga kaibigan. Ipaalala natin na buhay ang salita ng Diyos at kaya nitong baguhin ang buhay ng iba. Kaya, share natin to sa iba. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.